Kasi may nabalitaan ako dito. May sinampal na tanod dito. Dahil nag-cut first lang. Sinampal ng chairman. Okay. Kasi may mga narinig ako, hindi yan strategy yung pagpili ni BP Inday Sara kay Aimee, yung pagka-endorse. Hindi yan strategy. Personal daw yun na gusto ni... Pwedeng personal, pero wag mong sasabihin na hindi yan estratehiya. Remember, hindi pumirma si Aimee sa Bicam report kasi alam niyang may mali. Wala pang dahig issue niyan. Credibility, di ba? Credibility test. You can hate Aimee all your life, all you want, di ba? Pero hindi natin maaalis na ito si Aimee, kaibigan ni BP Inday Sara. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa John Malone TV for today's episode, April 16, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Pasalamat sa lahat ng mga viewers natin, OFW, sa pagtutok, pagtangkilik, at higit sa lahat, pagboses, pag-unawa dito sa channel natin. Pati yung mga nasa lokal, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa inyo. Patugtugin muna natin, syempre. Alam nyo na yan. Di kami natatakot sa katotohanan. Yes. Boses ng masa aming pinapakinggan. John Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang tinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamayan, totoong laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmadyak, hanap di kami natitinan. walang palusot, walang daan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. John Malone TV, issue ng bayan. Oh yeah. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Sa mamayan, totoong laban. Walang kulay, Yes. walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para Para sa bayan. Alright. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe dahil paki-double check naman po lahat sa mga bagong pasok at saka sa mga matatagal na kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon katabi nun. Tapos pag-click ng bell, lalabas yung all. Maraming salamat. Pag-click nyo at makikita nyo na dyan na nakasubscribe kayo. Para may notification kayo. Kasi pag hindi nyo click yan, hindi kayo magkakaroon ng notification sa mga bagong upload natin. Kasi araw-araw tayo nag-upload. Pero bukas, sa malamang dahil Huwebes bukas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, hindi ako mag-upload. Hanggang Sabado. Sa linggo na ako mag-upload, ha? Ang suporta nyo na lang sa akin, mga kayon, hindi, importante kasi sa akin yung Huwebes, Biyernes, Saturday, Sunday. Yan. Yung buong Holy Week na yan. Importante sa akin kasi yun nasa taas. And we all know that. Importante sa atin yun. Yun dapat talaga unahin natin. God first. God first talaga unahin natin. In everything we do. Kailangan naka-align sa taas. Kaya bibigyan natin ng respeto yung Thursday, Friday, Saturday. At saka Sunday. Sunday na ako siguro mag-upload. Siguro mga lunchtime na mga ganun. Kung wala naman kayong ginagawa, pwede nyo naman i-play all yung video natin. O kaya balikan nyo na lang yung mga video natin. Pero mas maganda kung manood na lang kayo yung sa mga yung tungkol kay Jesus. Yan. Ang laking bagay niyan. Lagi ako nanonood niyan. Lagi ako nagbabasa niyan. Kaya alam ko. Okay? Yun na lang. Ganun na lang. Sa Sunday na lang tayo makita-kita. Maglilinis din ako ng bahay. Saka magbibigay respeto rin ako sa taas. Okay? Shoutout natin yung mga members natin. Ma'am Milagros Chan, Franklin Porog, Lorna Tubera, Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna Dani Ubaldo, Manik Sangko, at pati na rin si JO Production. Maraming salamat po sa pagpatuloy niyong pagsuporta dito sa channel natin. Lahat ng mga viewers natin actually,
lahat ng mga nasa abroad, OFW, pati na rin dito sa Pilipinas, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Na-appreciate ko po yun. Yung mga comment nyo kahapon doon sa topic natin, ang ganda ng views natin, 96K na, almost goes to 100. Maraming salamat, naniniwala kayo sa akin. Yun naman talaga, natutuwa ako. Kasi may nag-comment pa nga dyan, sabi niya sa akin, yan ang gusto ko sa'yo, Joe Malone. Marami ako natututunan, kahit matanda na ako. Nakaka-proud yun. Ano yun. Marami nag-agree sa inyo doon sa analysis, sa hypothetically ko. Marami nag-agree sa inyo. Hypothetically lang naman yun, syempre. Diba? Marami nag-agree. Maraming salamat. At yun naman talaga yung design ng channel natin. Ayokong manonood lang kayo sa mga consolidated videos natin. Kasi kung gano'n lang din ang gagawin nyo, pwede naman kayo manood sa iba na panoorin nyo lang indirect, wala pang cut, wala pang putol. Pero reaction video kasi to, at kailangan natin bumoses talaga rito. Boboses at boboses. Kasi doon magkakaroon ng clarity, doon magkakaroon ng sustansya eh. Diba? Doon magkakaroon ng substance na base doon sa opinion natin. Gusto ko nga live eh. Gusto ko live kasi gusto ko nakakapag-comment kayo dyan. Para nababasa ko, para tayong dalawa nag-uusap. Diba? Hayaan nyo. Ito kasing studio, to setup kasi natin, warehouse ko to, naka-green screen lang ako. Kaya malamok, kaya ako naka-jacket, may electric pa na nakatutok. Pag doon na yung pinapagawa natin, gusto ko kasi, di ba, alam niyo naman, transparent ako sa inyo. Gusto ko, ano lang tayo rito, transparent lang, simple lang, nanonood kayo, nagbabalita ako, ganun lang, kwentuhan lang. Yung studio na pinaparenovate natin, yun, maayos, maganda. Hindi na ako gagamit ng green screen para mas mabilis sa render. At may aircon, kaya hindi tayo mangangamba kung mag-iinit yung camera. At masisira na naman yung video natin. Ayun, hintayin nyo, malapit na. Yeah. Salamat. Salamat sa inyong lahat, yung mga viewers ko, kasi naging parte kayo nung pinapagawa natin, na pinaparenovate natin na studio ko. Okay? Dahil doon din gaganapin yung When Tito Talks. Paki-subscribe na lang po mga kayon. Ito nasa gilid natin, we're talking about anything under the sun, When Tito Talks. Paki-subscribe, wala pang 100 dyan. Kayo nang bahala dyan. Tapos yung pagka mahilig ka sa mga food and travel, yung mga pagkain, andito sa kabilang channel natin. When Tito Talks. Tito Jom, Tito ng ina mo. Puro pagkain naman yan. Okay? PDP Laban, nasa ibaba natin. Alam nyo na kung sino yan. O mag+2 tayo, wag mag-undervote ha. Wag mag-undervote, mag+2 tayo. Kasi importante yon. Baka mamaya, imbis na isusulat mo yon, iba pa yung makapasok dahil ayaw mong bumoto doon sa 2 blanco na yon. Kasi nga, 10 lang yung PDP Laban. Baka mamaya, maipasok pa yung mga unwanted sa Senado. Okay? Okay. Naintindihan nyo na yan. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin. Okay. Heto na. Yorme Isko Moreno sa Maynila. Bago tayo pumunta kay Imelda, kay Aimee, medyo hot topic kasi si Senator Aimee ngayon. Pero totoo naman eh. Mamaya. Dito muna tayo kay Yorme. Etong kay Yorme, binantaan yung chairman. Bakit? Kasi merong instance pala na yung chairman sinampal yung tanod dahil nag-God first. Kasi si Yorme, alam naman natin, kung hindi nyo kilala si Yorme tumatakbo sa Maynila. Ang ano niyan, ang senyas niyan, ganyan talaga, God first. Yan yung kanyang parang expression. Oh. Yan yung kanyang parang expression. Hindi, may hinahanap kasi ako. Ayoko kasi magkamali doon sa scripture eh. Di ba? Lagi yan sinasabi ni Yorme na God first. Nasa Bible kasi yan. Okay? Yan yung Proverbs 3:6 proclaims, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Hindi tayo pwede magkamali pagka-scripture kasi may maniniwala eh. Di ba? Pag nagkamali, pag mali yung sinabi mo sa scripture tapos naniwala, patay. Di ba? Kaya dapat laging tama yun. Okay? Yun. Sinampal dahil nag-God first yung tanod. So nabalitaan ni Yorme, galit na galit siya, panoorin natin. Tingnan niya, may chemical yan. Eto. Uy, may sound. At saka, ito Yeah. paalala ko lang sa mga barangay official. Kasi may nabalitaan ako dito. May sinampal na tanod dito. Dahil nag-cut first lang. Sinampal ng chairman. Kayo, kung gusto nyo sa kabila kayo, walang umaawat sa inyo. Talagang ang JO nakakaulol ng utak.
Sasampalin mo, tanod, nagsenyasan ng God first. Tama naman, di ba? Sino kaya? Pagay ng nila. Alam ko eh. Kaya na, ako, real talk lang ha. Pag ang kagawad nyo, chairman nyo, inaalok kayong iboto yung kabila, tanungin nyo, magkano, J.O.? Gusto nyo rin to? Ako talaga, binababol nyo gobyerno ha. Totoo lang, sasampalin mo, tanod. Kung di ka ba naman nauulol, mamili ka ng katapat mo, pagbibigyan ka namin. Oh, medyo inis na si Yorme. Medyo inis. Kumpare ko yan, kumpare ko. Hindi kita makakalimutan. Doon sa tanod na nasampal, huwag ka mag-alala. Nakabalik ako. Sa City Hall ka na magtatrabaho. Nakasampal din daw siya. Hindi, totoo lang. Palibasa kasi maliit na tao. Tandaan nyo, naging basurero ako. Mahirap maging mahirap. Pati ba naman yung personal niyang paniwala? Yes. Sasakupin mo dahil nauulol ka na sa J.O. Hindi, totoo. Naano lang ako, napaghabag ako eh. Para bang, sino magtatanggol doon? Hindi, totoo lang. Hindi kita makakalimutan. Magkikita rin tayo sa final. Yan. Ah. Tama, mali. Di ba? Tama, mali. May point si Yorme, di ba? Huwag niyo sabihin mali. Di ba? Chairman, tanod sasampalin mo kasi nag-God first. Di ba? Ano mali doon? Ano tama doon? Di ba? Ano tama doon? Di ba? Kasi, ang baba ng tao eh. Parang bababa na nga yung tao. Tanod na nga lang. Inapaka mo pa. Yan yung mga rumuronda sa gabi. Buwis buhay din yan ha. Tapos sasampalin mo. Kasi iba yung paniniwala sa'yo. Di ba? Malalaman ko kung saan barangay to. Titirahin ko talaga to. Oh. Haalamin ko kung saan barangay to. Tirahin natin. Di ba? Hindi kasi mali yun. Hindi dapat ganun. Di ba? Lalo-lalo na pagka nasa taas ka. Hindi mo kailangan dapat mag-apak ng ibang tao. Lalo-lalo na sa mga mabababa. Dapat nga sila yung inaangat mo eh. Kasama mo yan eh. Yan yung mga rumuronda sa gabi, tanod eh. Porket iba, yung paniniwala, gusto niya kay Yorme, sasampalin mo ng ganon. Di ba? Pinatayan mo pa ng ilaw yung Yorme's Choice, ha? Pinatayan pa ng ilaw. Okay. O na, Itay, pangalawa kong gagawin. Sasama ko na to. Pumanatag kayo. May awa ang Diyos. Nakabalik ako. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Uubusin ko lahat ang mga tolongges na yan para pumanatag ko lang kayo na mamuhay sa Maynila. Magulo na ulit kasi ang Maynila eh. Magulo na ulit. Yung crime rates tumaas ulit. Araw rin. Hinamo ko kasi tanod yun eh. Magkano na ba sweldo ng tanod? Delay pa. Ano? 300. Bili mo, 3. 2,000. Totoo. Dito yan. Summer here. Pero kilala ko na. Huwag na kayo mag-alala. Pangatlo kong gagawin. Nay, Tay, ibabalik ko sa inyo pangarap na ginawa ko noong ako'y binigyan nyo ng pagkakataon. MBN, Minimum Basic Needs. Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Bakit mahalaga to? Bakit mahalaga to? Yung apat na to. Nay, Tay, walang gobyerno ang makapagpapayaman
sa kanyang mamamayan. Wala. Hindi po kami lotto outlet. Kahit anong uri ng gobyerno, monarkiya, republikano, demokratiko, and so on and so forth, hindi kayang payamanin ng tao. Pero ang gobyerno, kahit anong uri ng gobyerno, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Siya'y may masisilungan, may mapupuntang trabaho, yung anak, maayos ang eskwelahan, pag nagkasakit yung pamilya, maayos ang ospital. Sinong gumawa niyan? Yung idol ko. Yung idol ko. Ginawa yan ni Lee Kuan Yew. At si Lee Kuan Yew Singapore? ay Prime Minister ng Singapore. Yes. Si Lee Kuan Yew, kahit kakampi niya, nilabanan niya pag naliligaw ng landas. Wala siyang pinipili. Yung Singapore nung araw, mas malala pa sa Tondo. Nung dekada 40, nung dekada 50, mas malala pa sa Maynila. Dugyot, maraming kriminal, maraming droga, maraming gang. Pero nakita niyo ba Singapore ngayon? Yes. Maganda ba? Taas ang kamay na nakakita ng Singapore. Maganda. Maganda. Sino ang gusto pumunta sa Singapore? Taas ang kamay. Umpisahan niyo na, malayo-layo yun. Nay, tay, gusto niyo ba ibalik yung pabahay? Maayos na ospital at health center na may gamot? Maayos na eskwelahan? May trabaho? O yun ang gagawin ko. Meron pa ba akong gagawin? Paba na. Yung iba palamuti na lang. Ilaw, greening. Pero special shoutout lang. Pasensya na kayo mga bata. Pati itong mga pinakamamahal kong lolo't lola. Special lang sila. Mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, senior citizen. Ibabalik ko na sa inyo yung insurance. Yung birthday cake. Yung maintenance. Ha? At saka, yung mga tinanggal ng chairman kasi hindi na botante at hindi kayo binigyan ng allowance. Okay, mag-alala, katulad na sinabi ko nung araw, botante o hindi, basta taga Maynila, senior citizen, may sakit o wala, pantay-pantay, may pensyon sa Maynila. At sa mga kabataan naman na nandito, itutuloy ko pa rin yung sinimulan ko na. Balik na tayo kay Aimee, pero bago tayo pumunta kay Aimee, eto tiwala kayo sa akin, di ba? Tiwala kayo sa akin. Alam nyo naman na sinusuportahan ko si Yorme. Bakit? Laking Maynila kasi ako eh. Kayang-kaya, kung kaya kung ano yung knowledge ko about kay sa Duterte, simula nung tumakbo si Tatay Digong hanggang sa ngayon, nandoon siya sa Tahig, doblehin mo yung knowledge ko sa Maynila kasi dyan ako lumaki. Diyan ko nalaman at kung sino yung mga past mayor na abutan ko na. Ito mga naabutan ko, ha? Mayor Lim. Salita sila ni Atienza niyan. Si Lim, parang isang termino ata. Tapos bumalit si Atienza, 3 termino. Bumalik ulit si Lim, parang isang termino ata. Tapos si Erap Estrada, 2. Tapos si Isko, 1 termino. Tapos si Hani, ngayon. Tapos susunod, yan, Yorme. Yan yung mga naabutan ko. Ilang taon yan? 1980. 45 na ako ngayon. 1980, nasa Maynila na ako. Ang telephone number namin noon, 214-866. 6 na numero pa lang kasi noon. Kung matatandaan nyo, di ba? Mga tito-tita rito. 6 na number pa lang ang telephone number natin noon sa Tondo, sa Maynila, sa Pilipinas. Nandiyan na ako sa Maynila. Kaya alam ko. Kaya talagang ito talaga yung pinili kong suportahan. Si Yorme Isko Moreno. Hindi dahil sa kumpare ko siya, dahil kilala ko siya at alam ko na siya lang ang nakapagpabago sa Maynila. Okay? Hindi, para sa mga viewers ko sa yung mga hindi nakakilala kay Yorme Isko Moreno. Pero alam ko, kilala nyo si Yorme, di ba? Naging matunog ang Maynila noon sinong si Yorme nakaupo. Okay? Tapos na natin yan. Nagbanta si Yorme.
Oo, kasi talagang mali naman yun eh. Talagang mali yun. Sasampalin mo, tanod. Mali yun. Dapat irerespeto mo kung ano yung opinion niya. 'Di ba? Parang dito lang sa atin. Balik tayo kay Aimee. Punta tayo kay Aimee. Okay. Kasi may mga narinig ako na sinasabi, hindi yan strategy yung pagpili ni BP Inday Sara kay Aimee, yung pagka-endorse. Hindi yan strategy. Personal daw yun na gusto ni BP Inday Sara. Pwede naman na personal. Oo, pwede naman na personal kasi kaibigan naman niya talaga si Aimee, di ba? Magkaibigan naman talaga yan. Pwedeng personal, pero wag mong sasabihin na hindi yan estratehiya. I-impeachment trial mo na eh. Sa June eh. Lalatag na yan, gugulong na yan sa July. Pwede bang hindi ka mag-iisip ng mga strategy mo? Siyempre, mag-iisip at mag-iisip ka ng estratehiya mo. Di ba? Yung impeachment trial na yan, na gagawin sa June, July, it's all about numbers. Numbers. Hindi nga tayo sigurado kung makakapasok talaga yung PDP laban na 10 eh. Di ba? Sigurado ba tayo na walang dayaan? Yung dayaan na yan sa eleksyon, lumang tugtugin na yan, hindi yan bago, hindi lang ngayon lang gagawin yan. Noon pa man, panahon pa ng manual na tradisyonal na kung paano tayo bumubuto, uso na ang dayaan, uso na ang nakawan ng balota. Hanggang sa ngayon na digital, mas lalong kayang-kaya malawak ang dayaan dyan. Huwag niyo sasabihin na, hindi pwede sabihin niya ng Comelec na, hindi, wala nang dayaan ngayon. Pucha, katarantaduhan niya. Marami na nga tayo nababalitaan sa abroad eh. Yung mga OFW, yung mga online voting eh, di ba? Hindi bago yan. Hindi bago yung dayaan. Talaga magkakaroon ng dayaan at magkakaroon sa kahit anong paraan. Hello, di ba? Totoo, di ba? Kaya wag niyo sasabihin na hindi yan estratehiya. Personal na choice lang. Oo, may personal. Pero wag niyo sasabihin na hindi rin strategy yan. Kasi yung impeachment trial, it's all about numbers. Di ba? Number yan. Di ba? 16 votes para ma-convict si VP Inday Sara sa Senado. 16 votes out of 24 senators. It's all about numbers. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, papasukin natin yung PDP laban na 10. Kung talagang gusto niya ma-save si VP Inday Sara, ano sinabi ko sa post ko sa community? Sumuporta kayo 100%. Huwag niyong gawing installment. Diba? Na 50 lang, 80 lang, 60 lang, 70 lang. Kung talagang pinagkatiwalaan na natin eh. Diba? Andun na tayo sa simula. Noong 2016 pa lang, Tatay Digong, panahon pa lang ni Tatay Digong, andun na tayo. Tayo mga solid. Andun na tayo. Diba? Huwag nyo nang bawasan yung suporta nyo ngayon. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Minumulat ko lang kayo na it's all about numbers eh. Anong gagawin natin? Diba? Ayaw man natin doon sa mga bagong ini-endorse ni BP Inday Sara. Gets ko. Ayaw nyo? Gets ko. Never again? Okay. Never forget? Okay. Gets ko. Gets ko naman. Pero, di ba gaya ng sinasabi ko, ang goal, ma-protect si BP Inday Sara sa impeachment. Doon muna tayo tumingin. Saka na natin tignan yun. Mabubudol lang yan. Budol na naman tayo. Ito naman si Inday. Nabudol na ng kapatid. Papabudol ulit. Di ba? Perhaps, ang apelido niya, Marcos din. Pero hindi naman siya si Bongbong. Hindi naman siya yung iba. For all we know, baka nga hindi, for all we know hindi nga si Bongbong eh. Di ba? Maari siya lang yung taga-go signal. Pero baka merong nasa likod na tunay na kalaban. Di ko lang pala yun, si BBM. Di ba? Yun ang gusto kong ma-realize natin. Kasi ang tingin natin, Bongbong. Di ba? Doon kagad ang tingin eh. Baka meron pang nasa likod na dapat pala nating tignan na yung pala talaga ang talagang kalaban natin. Di ba? Yun ang gusto kong ma-realize. Okay, panoorin na natin, Senator Aimee. Hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Hindi po ba kayo nag-worry baka mas lalong lumala yung rift between you and PBBM because of this political ad highlighting yung mga problema ng kanyang administrasyon?
Palagay ko, ako na yata ang nag-highlight noon pa eh. Hindi naman ito bago. Talagang ilang beses ko na. Hindi pa na-inaugurate yung aking kapatid. Abala na ako sa smuggling at sa sitwasyon ng acting mga magsasaka. Abala na ako sa presyo ng mga bilihin at sa kakulangan ng maayos na trabaho dahil walang investor kapag ganito tayo kagulo. At higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa Yan ang kung dapat. anong pinapasukan na paghihiganti at pang-aapi. Hindi kami naggalaban, hindi kami nakipag tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. See? So, Alam hindi- naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin malaking trahedya sa amin to. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo? Walang ganong worries sa inyo, ma'am? Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil doon sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkaralan sila, abay hindi ko na sagot yun, hindi ko na pananagutan yun. Ang akin lamang abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, Diba? sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, no, you think enough para kahit papano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon medyo distracted ako, medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Di ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Ma'am, with the endorsement of Bibi Sara, sa tingin niyo daw po ba makukuha niyo yung suporta ng mga pro-Duterte, mga DDS? Kasi may ilan din na mga binabatikos kayo, like si Hanilet ang sabi in the investigation nyo about the arrest and surrender of former President Duterte, parang ang term niya, paek-ek lang. Ay wag na nating pakinggan ang kung ano tayo at eto nga wala akong testigo, yung iba gustong-gusto na magkaroon pa ng iba pang hearing dahil bitin nga doon sa issue ng pagdating ng mga ICC dito sa Pilipinas. Yung iba naman sabi naman na talagang napakahirap dahil hindi pa mapaliwanag yung eroplano, kaso wala akong testigo kaya eto nga naalala ko bigla na kailangan pala mangampanya, kaya kinakailangan siguro tutukan muna yung ating pangangampanya muli. Ma'am, nasa Cebu kayo ngayon, i-endorse na rin ba kayo ni Governor Gwen Garcia o liligawan niyo pa siya para i-endorse kayo?
Hindi, nandito ako dahil 50th anniversary ng Kabataang Barangay, ang sinaunang SK na itinatag ko. Kaya nandito ako, nagtitipon-tipon kami. Nagkataon lang Cebu ang tropa at dito kami nagkaisa. Masaya naman dahil magkikita-kita kami mga dati. Marami na rin sumikat. Sina Secretary Conrad, si Secretary Gibo, maraming gobernador, dito Albano, marami kung sino-sino. At panghuli na lang, ma'am. So mag-e-effort pa po kayo para makuha yung endorsement ni Governor Gwen Garcia? Ay, tignan natin kasi ang balita ay nagtatampo raw sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit ako, ang akin, nung October pa, alam ko na magkakaroon ng problema ng bardagulan sa politika na hindi ko gusto. Kaya sinabi ko na mulat sa talagang independent na ako. Kaya mas maigi na ma-independent na ako nung umpisa pa lang. Yun nga lang, sumama ko sa alyansa, syempre dahil sa lawag, sa anak ko, na gobernador doon. Pero talagang sa lokal na lang ako sasama at mas madali. Tignan natin kung iikot din ang iba't ibang tropa. Total, talagang labo-labo na rin yung mga partido ngayon. Nananatili akong NP, so nationalista pa rin ako. Okay. Ma'am, thank you. Si Mean Nalos Baños po ang susunod. Yes, ma'am. Mian. Ma'am, follow up lang. Opo, okay lang po. Ma'am, follow up lang. Yung sabi niyong itim na theme ay galing po kay VP Sara? Siya po ang may gusto na yun ang maging theme po ng poll ad niyo? Oo nga, siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Yes, tama Ako naman. sabi ko, paano gagawin ng political ad yan? Makakabenta ba yan? Di ba nakakalungkot? Tignan natin at Bet, parang totoo hot nga naman, topic parang nga eh. hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor, wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Tama din siya at saka ang itim, syempre nandyan yung pangalan ko, I trust Amy Marcos at yung aming paninindigan ay sinasakop rin ng itim na ipaglaban ng tama, itama ang mali. Ma'am, sabi niyo madalian lang tong shoot na to no nung Totoo, oo. Ma'am, I need to ask directly, ito po ba ay resulta or sort of reward ni VP Sara sa inyo after the series of hearings that you conducted about the ICC arrest of his father? Reward po ba ito o paano ba? Ay, hindi ko naisip yun. Hindi rin niya naisip. Talagang nag-uusap na kami noon pa. Sabi niya, tsaka na akong mga ngampanya. Ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan yata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mga kampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun ang nangyari. So palagay ko, marami namang nagpapasalamat. Ako higit sa lahat, walang mapaglagyan ng saya, pasasalamat at karangalan sa aking puso. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. At kahit papano, aminado ako na naipahamak ko siya dahil hindi ko naman alam na mangyayari ang ganito. Kilala niya ako, kilala ko rin siya, kilala namin ang isa't isa. Yes. Nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Kaya eto, andito kami, hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. So ma'am, itong political ad na to, endorsement na to, born out of your long-time friendship with Oo her? naman, na hindi naman nagbabago. Kung minsan nayayamot siya sa sinasabi ko, ako naman nagalit din sa kung minsan nagsasabi siya, para lang kaming kaibigan pero hindi nagmamaliw. Parating pareho, parating consistent. See? Okay. Nakita niyo na 'di ba sinabi? Inutusan ni Duterte, si Tatay Digong, sila Robin para i-advertise o suportahan yung mga kasangga. What if hypothetically baka sinama ni Tatay Digong si Senator Amy? Inutos din niya. What if lang what if lang, hindi ko sinasabing oo. 'Di ba? Tapos matagal na silang magkaibigan. If you question the credibility of Senator Amy, balikan natin yung bycam, hindi siya pumirma. Okay? Kasi alam niya mali.
Alam niya mali. Wala pang isyung Tatay Duterte, wala pang dahig issue dyan. Kaya nga, if you want to question the credibility of Senator Amy, go back to BICAM report. Hindi siya pumirma. Kasi may blanco daw. Oh, naalala nyo? Naalala nyo? Hindi siya pumirma kasi may blanco daw. Okay? Doon pa lang, alam na ni Amy kung ano yung tama. Hindi ko kinakampen si Amy. You can hate Amy all your life, all you want. Diba? Pero hindi natin maaalis na ito si Amy, kaibigan ni BP Inday Sara. Kung matagal na sila magkaibigan, o sino kaya sinuportahan niya. Hindi, di ba? Alam, totoo yun eh, di ba? Kumbaga, I cannot, hindi ko, how do I say this? Si Senator Amy, ibang-iba kay Bongbong eh. No? Although magkapareha sila ng apelido, magkapatid sila, pareha sila ng tatay. Eh syempre, may sariling pag-iisip din naman yan. May sariling desisyon din naman yan sa buhay. Oo, magkapatid sila. Ganun naman talaga eh, di ba? Hindi kayo magkakasundo, o hindi kayo magkakaparehas ng political view, ng ugali, ng karakter, ng personality. Maaari magkaparehas kayo ng apelido. Pero it doesn't mean na parehas din kayo ng ugali pahabang lumalaki kayo. Di ba? Kaya nga sabi ko, pinagkatiwalaan natin si Tatay Digong, pinagkatiwalaan natin si BP Inday Sara, 100% lumabas nga kayo sa kalye. Lumabas nga kayo sa kalye, nagsisigaw nga kayo Duterte, Duterte. You can hate Amy all you want. Diba? Pero hindi natin maiaalis na magkaibigan sila ni BP Inday Sara at alam natin na si BP Inday Sara nagtiwala at kaibigan niya, buong tiwala binigay niya kay Amy. Remember, hindi pumirma si Amy sa BICAM report kasi alam niyang may mali. Wala pang dahig issue niyan. Credibility, di ba? Credibility test, di ba? Ano in fairness kasi kay Amy, di ba? In fairness. Kung ako tatanungin nyo, sabihin ko na sa inyo, kahit di nyo pa ako tinatanong. Boboto ko PDP Laban, +2. Bilyar, Camille Bilyar, at saka si Amy. Bakit? Nagtitiwala ako kay Sara eh. Di ba? 100%. Kung questioning ko yung tiwala ko kay BP Sara, 100%, nagduda ako, huwag ka na lang sumuporta all the way. Di ba? Kasi may question ka na eh. Di ba? May butas na eh. Hindi, may tiwala ako kay Amy, 80%. May tiwala ako kay BP, 90%. Pero yung 10%, duda. Di ba? Kung ganun lang din, wag na lang din. Di ba? Sa akin lang yan, Sa akin lang yan, mga kayon. Gusto ko transparent tayo dito eh. Ayoko yung nagbobolahan tayo. Ayoko yung parang piniplease ko kayo. No. Hindi ako ganong klase. Hindi ganon ang personality ko. Hindi ganon ang karakter ko. Yung design ng aking channel para unawain natin parehas. Hindi lang kayo uunawa sa akin. Ako din uunawain ko din kayo. Hindi lang kayo matututo sa akin. Ako rin matututo sa inyo. Ganon ang design ng channel ko. Hindi para views lang na kahit ganon yung mga title. Di ba? Hindi. Alam nyo kung sino sinusuportahan ko. At pag sinuportahan ko yun, 100% dapat susuporta ako. Kasi yun ang suporta para sa akin. Parang hindi ko pagdududahan yung anak ko kahit na ilang percent lang. Hindi ko papakita na meron akong 1% na duda sa mga anak ko. Di ba? Kung talagang susuportahan ko yung mga anak ko, ibigay mo lahat, all the way. Pumalpak man yan, nandoon ka pa rin, nakasuporta ka pa rin, nadapa man yan, paulit-ulit man yan nadapa, hindi nadadala, andoon ka, nakasuporta pa rin. Kasi di ba, yun ang tunay na suporta. Hindi yung, magkakamali ka na naman dyan, papabudol ka na naman. Wala pa nga tayo dun eh. Di ba? Nasa impeachment trial pa lang tayo. Kung saan na number gaming yun. Di ba? Mga pamangkin, sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Pakisubscribe na lang yung When Tito Talk sa Tito ng ina mo, Tito Jom, para sa... Thank you sa suporta para lang makaraos yung mga channel. Maraming salamat mga kayon. God bless po. Wednesday today. Thank you so much. Ingat po lahat.